What a lovely bride! Bulalas na isang may edad na babaeng puno ng alahas ang katawan, bagaman mataba ay maganda ang mukha. And very young, amiga. Sa palagi ko'y buntis na kaya kagad pinakasal ni Mercedes sa apo ni Rosalina. Kung sa bagay, ang kasal na ito ng dalawa ay nangangahulugan din ng pagsalim ng dalawang mayayamang pamilya. And we're talking of not only 100 million, darling. Sabi naman ng katabi nitong babaeng sa kabila ng edad ay maganda pa rin at alagang-alaga ang katawan. Malinaw na narinig ni Terry ang sinabi ng mga ito habang dumadaan sa tapat ng mga ito. Bakit ay para siyang pagong na uusad-usad ang bawat hakbang, kay palay upang patagalin pa ang napipintong pag-iisang dibdib nila ni Cain. Pinigil niyang nagbabantang pagpatak ng luha at itinoon ang mga mata sa kinaroroonan ng binata. Magkahalong inis at lungkot ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Inis dahil pinagdududahan pa ngayon ang kanyang reputasyon at lungkot dahil hindi pa man nagdi-18 ay mamamaalam na siya sa pagiging dalaga. Itinoon niya ang paningin sa mapapangasawa. Cain was undeniably gorgeous. Mula sa gwapong mukha, matikas na pangangatawan at forma ay larawan ito ng isang perfect groom sa suot na puting tuxedo. Kung nagkataong hindi arranged marriage ang kasalang ito ay baka sabihin niyang siya ng pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Pero dahil ngang pagpapakasal niya sa lalaki bilang pagsunod lamang sa kagustuhan ng abuela, nangangahulugan lamang na habang buhay yung pagtitiis sa piling nito. Smile, sweetheart, masayang sabi ni Andrea nang matapat siya sa kinuupuan ng ina. Si Ronald na nakatayo sa tabi nito ay nakangiting tinamuan siya matapos alisin ang pagkakasilip sa handycam. Nang mga sandaling iyon ay naramdaman ni Terry na ibig niyang tumakbo at magpakulong sa mga bisig ng ina, ngunit nang maalala ang abuela ay pinigil niya ang sarili. Naririto na siya, ngayon pa ba siya uuro? Mas lalong makakasama kay Mercedes kung ngayon pa niya ito bibigyan ng kahihiyan. Isn't she beautiful, darling? Baling ni Andrea sa asawa na mabilis namang sinang-ayon na ng lalaki. Nakagat ni Terry ang ibabang labi bago nagpatuloy sa paghakbang. Nang malaman ni Andrea na pakakasal siya kay Cain, ay labis ang pagtataka nito. At sino nga bang hindi? Lahat ng kakilala niya at kaibigan ay nagulat dahil bukod sa napakabata pa niya para mag-asawa ay madalian ng kasal. 3 linggo lamang mula nang mamanhikan sina Cain sa kanila o mas tamang sigurong sabihin na abuela nito sa kanyang abuela ay tinakda ang kanilang kasal. Ang dalawang matanda din ang siyang excited sa preparasyon kaya hinayaan na lamang nila ang mga ito. Nang usisain siya ng ina kung bakit bigla siyang magpapakasal kay Cain ay simple lang ang kanyang isinagot. Mahal niya ito. Kahit salat yung sa katotohanan ay minabuti na niya ang magsinungaling kaysa sabihin ang totoo. Alam niya hindi papayag ang ina sa ideyang ipinagkasundo lamang sila ng binata sa isa't isa. Naalala niya ng araw na kausapin siya nito ng masinsinan. Tell me, Terry, hanggang ngayon ba'y galit ka pa rin sa akin dahil sa muli kong pag-aasawa? Dahil kung ginagawa mo lamang ito para gantihan ako. No, mama. Putol niya sa sasabihin pa nito. Mahal ko si Cain kaya ako pakakasal sa kanya at wala nang ibang dahilan. But you're too young to enter into a lifetime commitment. Tila nalulumang sabi pa nito. Upang huwag nang humaba ang usapan na hindi na lamang siya nakipagtalo pa sa ina. Sa kabila ng lakad pagong na paghahakbang ay nakarating din si Terry sa harap ng altar kung saan nakatayo at formal na naghihintay sa kanya si Cain. Gaya ng dapat asahan ay in-extend nitong kamay. Kung wala ang suot ng guantes ay tsak na malalaman itong nanlalamig siya. Bago siya nito tuluyang igiha sa dalawang upuang naghihintay sa kanila, sa gitna ng altar ay pinukol niya ng sulyap sa kinaupuan si Mercedes. Nakita niya kasiyahang malinaw na mababaka sa matatamis na ngiting tinutugon nito sa kung anumang binubulong ni Rosalina. At tulad ng kanyang abuelay, masayang lahat maliban sa kanila ni Cain. Let's go, Terry. Bulong sa kanya ng binata. Naghihintay na sa atin si Father Nieva. Mula sa abuelay ibinaling niya ang paningin kay Cain. Nang magtamang kanilang mga matay, marahan siyang tumango bago napasunod sa paghakbang nito. Nagsimulang seremonya na makapwesto sila ni Cain sa harapan ni Father Nieva. Kinakailangan ng tulong ng potograpo upang maiayos ang napakahabang laylayan ng kanyang trahe de boda. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Bahagya na lamang nanula sa mga labi ni Terry ang kataga. Tumitindi ang panlalamig na nararamdaman niya. Para siyang hihimatayin.
Pakaramdam niya binabasbasan siya sa kanyang libing. Nilingon niya si Cain at nakita niyang nanatiling formal ito. Walang ekspresyong masasalamin sa muka at kung ano man ang nasa sa isip nito ng mga sandaling iyon ay hindi niya alam. Patuloy sa pagdaraos ng seremonyang pari, wala itong kaalam-alam ng dalawang pinagtataling puso'y napilitan lamang sa kasalang iyon. Pagsapit sa bahaging tinatanong nito kung tinatanggap nilang maging kabiyak ang isa't isa'y abot-abot ang kanyang kaba. Bigla parang mga multong naglitawan ang mga takot niya. Paano kung hindi ang isagot ni Cain? Dapat bang ganun din ang gawin niya? Paano kung atakihin ang kanyang abuela? Anong sasabihin ng mga tao? Malalagay sa malaking kahihiyan ang kanilang mga pamilya. Cain Montero, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Terry Guerrero? Opo, padre, sagot nito. Saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Terry at nang siya nang tinatanong ng pari ay ganun din ang sinagot niya. Nang sulyapan niya si Cain ay hindi na iligtas sa matalas niyang paningin ang relief na sandaling bumaka sa mga mata nito. Awa ng Diyos ay natapos ang seremonya nang walang nangyayaring aberya. Ngunit kung kailan diniklara na silang husband and wife ay saka pala nang tumindi ang kabang nararamdaman ni Terry. Bukod sa ideyang hindi na siya dalaga, mula sa mga oras na yun ay hindi niya malaman ang gagawin habang tinataas ni Cain ang belong tumatakip sa mukha niya. Sumisigaw ang mga tao ng kiss at ang ideyang hahalikan siya nito'y maghahatid ng takot sa batang puso niya. Damn Terry, hindi itong unang pagkakataong mahalikan ka. Pagalit na bulong niya sa sarili. Pero itong unang pagkakataong hahagkan siya ng kanyang asawa at naroon na naman ang pakiramdam na ibig niyang himatayin. Hindi sa kilig o ano paman kundi sa takot na hindi niya alam kung para saan. I'm going to kiss you, Terry. Anito na ang gahibla na lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. I'm only going to kiss you. Dugtong nito na binigyan ng din ng katagang only. Nalalanghap niya ang mainit at mabangong hininga nito at lalo lamang yung nagpapanginig sa mga tuhod niya. Naiawang niya ang mga labi habang pinalalakihan ng mga mata. Don't look so scared, damn it. I'm not going to eat you. Anito na para bang inip na inip nang matapos ang lahat. Then kiss me, Cain. Para matapos na lang ang lahat ng ito. Ani at kasabay nun ay ipinikit ang mga mata. Kasabay ng marahang paglapat ng mga labi nito sa kanya ay narinig niya ang masigabong palakpakang pumuno sa loob ng lumang katedral. Inaasahan niyang pagkatapos nun ay maglalayo ng mga mukha nila ni Cain, ngunit sa pagkagulat niya ay dumiin ang mga labi nito sa kanya. Otomatikong nagmulat siya ng mga mata at nakita niya nakapikit ito as if enjoying the softness of her lips. Kasunod nun ay ang pagpulupot ng mga baraso nito sa kanyang bewang. Ang damping halik ay nauwi sa maring pag-angkin nito sa mga labi niya. At hindi niya alam kung anong mararamdaman. She was too shocked to think. Mas mabuti pa siguro kung maglalaho na lamang silang dalawa at mapupunta sa lugar kung saan wala ibang taong makakakita sa ginagawa nito na para sa kanya ay isang malaking kapahangasan. Ang isang maalab na halik ang kahuli-hulihang bagay na inaasahan niya mula dito. Pagkatapos ng tila walang hanggan ay marahan niya itinulak si Cain. Saka pa lamang tila nagbalik ito sa wisyo at dali-daling kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya. Muling pumailan lang ang masigabong balakpakan. Nang sulyapan niya sa kinuupuan ng abuela ay tuwang-tuwa ito, gayon din si Rosalina. At ang kanyang mamay nagpupunas ng panyo sa mata. Marahil ay naiyak sa labis na kasiyahan sapagkat pinagtibay ng halik na yun ang kasinungalingang sinabi niya dito. That was way out of the script, Cain. Walang halik sa usapan. Bagaman galit ay nakangiti pa rin bulong niya sa lalaki. Kasalukuyan silang kinukuhanan ng litrato ng potograpo. Wala rin tigil ang kilalang videographer ni siyang nangangasiwa sa video coverage ng kasal. Whether we like it or not, kailangan natin ng halik na yun para sa kasiyahan ng mga tagapanood, hindi ba? Tugon ito with a hint of a mockery. Besides, alam ko na gustuhan mo rin yan. Damn you. Ani ang hinaluan ng lamig ang tono para kung may makarinig man ay akalain nagbibiro lamang siya. That's more like it, Mrs. Montero. Ani Cain na obvious na nang-aasar. Nakahalata siyang binubuskan na naman siya nito kaya hindi na siya tumugon pa. Sa buong panahon ng pagpapakuha ng litrato hanggang sa makakalabas ng simbahan ay hindi na niya ito pinansin pa. Pinagbuti niya na lamang ang pag-arte sa harap ng mga tao. Nakita mo ba nang halikan ni Cain ang aking apo, Rosalina? Diyos mio, para akong hihimatayin.
Pakaramdam ko'y nagbalik ako sa araw ng kasal namin nung nasira kong si Anselmo. Nakangiting sabi ni Mercedes sa kaibigan habang dinaraos ang reception sa malawak na hardin ng Hacienda Guerrero. Ikaw lang ba? Ako may bigla ring naalala si Timoteo. Tila nangangarap na pinagsunting ng Donya ang mga daliri sa ilalim ng baba. Tinapunan nito ng sulyap ang mga bagong kasal na palipat-lipat sa bawat mesa para batiin ang mga bisitang nagsidalo. Hay, sana hindi tayo nagkamali sa ating ginawa, Mercedes. Alam kong hindi, Rosalina. Kung hindi man nila mahal ang isa't isa ngayon ay matututunan din nila yun sa darating na mga araw. Ang halik na yun ang umpisa. Kung sa bagay, napakaganda ng iyong apo, Mercedes. Manang-mana sa'yo. Aba, totoo yan. May pagmamalaking tugon ito. Pero hindi ko pwedeng sabihin nagmana sa'yo si Cain. Aba, hindi ka naman mukhang lalaki eh. Nagtawanan ng dalawang matanda. Siya namang lapit ng mag-asawang Ronald at Andrea sa mga to. Bagamat hindi pa rin lubusang matanggap ni Mercedes ang muling pag-aasawa ng manugang, ay civil naman ito sa pagtanggap sa dalawa. Nakatulong din ang pagiging masunurin ni Terry para hindi na magalit pa ang Donya sa ina ng kanyang apo. Magpapaalam na kami, Mama. Gusto man naming magtagal pa'y kailangan pa naming pumunta sa US Embassy bukas na umaga. Kayo na sanang bahalang gumabay sa mag-asawa para sa akin. Alam ko namang nasa mabuting mga kamay ang aking anak. Wala kang dapat alalahanin, Andrea. Mahal na mahal ng apo ko si Terry. Pero sakaling apihin ni Cain ang iyong anak ay ako makakalaban niya. Ani Rosalina. Maraming salamat, Ninang. Anito tinalikan sa pisngi ang senyora. Mauuna na kami. Nagpaalam na ba kayo sa dalawa? Tanong ni Mercedes. Nabanggit ko na kay Terry kagabi na hindi kami maaring magtagal. Pero bago kami umalis ay magpapaalam muna kami sa kanila. That's right. Segunda ni Ronald na sakbit ang bag na kinalalagyan ng handycam. We'll send you a copy of the wedding. Anito ng video ang tinutukoy. Oh please, do so. Ayon ni Mercedes na napilitang kausapin ng lalaki upang wag lamang masabi ng mga taong hindi nito pinapansin ng asawa ng manugang. Gayong isa naman itong kagalang-galang na heart surgeon. Oh, haya na palang mag-asawa eh. Masiglang sabi ni Rosalina na makitang pabalik na sa presidential table sina Cain at Terry. Aalis na ba kayo, Mama? Tanong ni Terry matapos halikan sa pisngi ang ina. Yes, sweetheart. I'm sorry we have to leave you abruptly. Ani Andrea bago tinapunan ng magpapaunawang sulyap si Cain. Please take care of my daughter. Ayoko mababalita ang inaapi mo siya. I will take care of her, Mama. Ipinapangako ko yan sa inyo. Magalang na tugon ni Cain at hinapit sa bewang ang asawa. Gustong mag-react ni Terry sa sumusobrang atensyong ibinibigay sa kanya ng lalaki, ngunit naisip niyang kailangan nga pala yun kaya hinayaan na lamang niya ito. Can I talk to you alone for a minute, ha? Cain, is it okay? Pagkuway seryosong sabi ni Andrea. Sure, no problem. Anang lalaki. Ronald, just wait for me outside, okay? Baling nito sa asawa. Tumango ang lalaki matapos muli magpaalam sa dalawang matanda at kay Cain ay tumalikod na. Ang mag-inang Andrea at Terry naman ay magkasabay na pumasok sa bahay at nagtuloy sa study. Nakahinga ng maluwag si Terry nang matahimik ang tenga sa nakakarinding ingay ng mga kalansing na kobyertos na sinasabayan ng mga usapan at tawanan ng mga bisita. Dinukot ni Andrea mula sa silver purse ang isang puting sobre at inabot sa kanya. Ano to, Mama? Nagtatakang tanong nito sa ina. Why don't you see for yourself? Regalo namin yan sa'yo ng Tito Ronald mo. Kulit noong binuksan niyang sobre, isang cheque ang laman at gayon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang halagang nakasulat doon. 1 million pesos? Bulalas niya. Malaking halaga yun at kahit pasabihin ang kanyang inang nagbigay ay nakakalula pa rin. I want you to have your own money, Terry. Para ano man ang mangyari, nagkibit ito ng mga balikat. Well, I don't want to be presumptuous. Ayoko ring isipin mong pinapanalangin ko na wag magtagal ang pagsasama niyo ni Cain. But it's better that we expect the unexpected. I understand. Maikling tugon niya bago lumapit at niyakap ang ina. Maraming salamat, Mama. Pinigil niya ang luhang naisumungaw sa mga mata. Take care of yourself, okay? Kapag nasa Amerika na hindi na kita masusubaybayan, lalo na kapag nagbuntis ka. Napalunok siya sa huling tinura nito. Ang magbuntis ang kahuli-hulihang bagay na maaaring maging resulta ng kasal-kasalang ito. Wala sa usapan nila ni Cain ang matulog ng magkatabi, lalo na ang magsiping. I will take care of myself, Mama. Don't worry. Ikaw ang dapat mag-ingat dahil sa pinagbubuntis mo. Gusto ko maging kasing ganda kong aking kapatid.
Pagkasabi nun ay bahagya pa niyang hinimas ang maumbok ng tiyan ni Andrea. Don't hesitate to call if you need me. At gusto kong bago kami umalis patungong Amerika ay dalawin niyo kami mag-asawa sa Maynila. Hayaan niyo't sasabihin ko kay Cain. Pansamantalang tinago ni Terry ang sobre sa drawer ng mahogany table bago nihatid ang ina hanggang sa kinakaparadahan na Mercedes-Benz, kung saan naghihintay si Ronald. Muli silang nagyakap bago tuluyang umalis ang mga ito. Hindi na sana niya gustong bumalik pa sa pinagdarausan ng reception, ngunit alam din niyang hahanapin siya ng mga bisita. Napilitan siyang bumalik sa garden kung saan naabutan niyang kausap pa rin ni Rosalina at ng kanyang abuela si Cain. Nang makita siya agad siyang sinalubong ng lalaki. Ipinagpatuloy nilang pag-iistima sa mga bisita hanggang sa isa-isa nang nagpaalam ang mga ito. Well, I guess, kailangan niyo na rin magpahinga mga apo, nakangiting sabi ni Mercedes na nakatuon ng paningin kay Cain. Ngayong gabi doon na muna ako matutulog sa kabilang asyenda. Ang mga kawaksi pinauwi ko na rin muna sa kanilang mga pamilya at bukas na ng hapon ko pinababalik. So that means you have the house for yourself. Pinamulahan ng mga pisngi si Terry sa indikasyon na tinura nito. Ibig niyang sabihin, hindi na kailangang umalis pang abuela. Ngunit manahimik na lamang agad na maisip na mabuti na rin yun. Walang makaalam sakaling sa guest room matulog si Cain sa gabi ng kanilang honeymoon. Kailangan pa ba talagang buhatin mo ko? Nainis na tanong ni Terry habang buhat-buhat siya ng asawa papanhik sa hagdan. Para sa kanya, hindi din dapat pang ginagawang bahaging iyon na nakasanayan ng mga bagong kasal dahil parusa sa lalaki ang tingin niya doon. Mantakin mong pagkatapos ng nakakapagod na seremonya sa simbahan hanggang sa reception ay kailangan pang buhatin ng groom ang bride hanggang sa pinto ng kwarto? Don't argue with me anymore, young lady, sabi ni Cain. This is your wedding day at gusto kong maranasan mong lahat ng nararanasan ng isang bagong kasal. Lahat-lahat? Gulat na bulalas niya. Except making love, of course. Nagtatawang sabi nito bago siya binaba sa tapat ng kanyang kwarto. But if you ask for it, I'm willing to comply. Huwag kang hambog, Cain. Huwag mong palabasin gusto kong may mamagitan sa ating dalawa. Anginlet agad pumasok sa kwarto. Nang makitang nakasunod pa rin ito sa kanya ay binalingan niya to. Bakit ka pumasok? Wala sa usapan natin na magtatabi. I know, pero hindi ba maaari palitan ko muna ng damit ko? Tila napapagod ng sabi nito. Ilang sandaling nag-isip si Terry bago sumang-ayon din ang maisip na doon nga pala sa kwarto niya inilagay ng katulong ang mga gamit ng asawa. Bilisan mo, gusto ko na magpahinga. Ani at naupo sa gilid ng kama. Bakit hindi ka pa magpalit ng damit? I can help you with that gown. Ani ni Cain habang nilalabas mula sa closet ang lisan. Nasa tinig nitong concern kaya binura niyang mali siyang agad na pumasok sa isipan niya. Walang imik siyang tumayo at pumasok sa walk-in closet na nagsisilbing dressing room niya. Nasa loob na siya at sinisimulan tanggalin ang mga botones sa likod ng trahe nang ma-realize na hindi niya makakayang hubarin yun na mag-isa. Masyadong elaborate ang design at kinakailangan niya na makakatulong sa pagtatanggal ng mga botones. Unless magagawa niyang pahabain ang mga kamay. Shit, bulalas niya. Ngayon niya ibig magsisi kung bakit pinaubayan niya lahat-lahat sa abuela. Kung sana'y sumama siya sa couturier, nangyayain siya nito hindi ang gown na itong kanyang pipiliin. Bagaman maganda ay napakahirap naman palang hubarin. Nakadagdag pa sa kanyang inis ang isiping walang ibang makakatulong sa kanya ng mga oras na yon kung hindi si Cain. Pero si Cain, oh no, naghihimutok na bulong niya sa sarili. Pero may magagawa pa ba siya? Maaaring hindi hingi ng tulong ng lalaki, pero yun ay kung matitiis niyang matulog ng suot ang damit pang kasal. Nagpasya siyang piliin ang pinakakomportableng opsyon kahit nangangahulugan yon, nakakailanganin niyang tulong ito. Cain! Tawag niya at sumilip sa pinto ng dressing room. Ngunit hindi niya nakitang lalaki at base sa lagaslas ng tubig na nagmumula sa dutsa ay natiyak niyang nasa banyo ito at nagsha-shower. Napabuntong hininga siya at muling sinara ang pinto ng closet/dressing room at sinimulang subukan tanggalin ng mga botones sa sarili niyang kakayahan. Bagamat, ngunit pinagpapawisan na siya hindi pa niya matanggal sa hilbana ang maliit na pearl buttons. Nang sa palagay niya maaari na niyang hubarin ng gown nang hindi na kinakailangan pang tanggalin ng lahat ng botones ay sinubukan niya. Pero nangyaring na-stretch lamang ang damit at naipit ang kanyang mga balikat. Nagpangyaring hindi niya na maigalaw pang mga braso upang mahubad ang mahaba't masikip na manggas.
At habang pinipilit niyang makawala sa damit ay lalo lamang yung sumisikip sa kanyang pakiramdam. Literally, lumabas siya sa dressing room na mukhang scarecrow sa nakataas na mga braso. Maging ang buhok niya ay humalagpos na sa pagkakapusod at ngayon nakasabog sa mukha niya. Mangiyak-ngiyak na siya sa inis at frustration nang sa wakas ay lumabas ng banyo si Cain. Jesus, Terry, what happened to you? Gulat na bulalas nito taga siyang nilapitan, unaware na halos subad na to. Samantalang siya'y aware na nakatapis lamang ito ng tuwalya at ibig niyang mapag-ibig nang sa pagyukunit biglang natanggal yun mula sa pagkakabuhol. Shit! Bulalas nitong hindi na niya nakita kung ano nangyari dahil agad na siyang nagpikit ng mga mata. Are you decent now? Tanong niya makaraan ng ilang sandaling katahimikan. You can open your eyes now. Tila naalupang sabi nito. Nagmulat siya ng mga mata at nakita niyang maluwag ang ngiting pinagmamasdan siya nito. Maski pa rin nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakasuot nito ng boxer short. Bagaman naapektuhan pa rin ang matipon ng katawan nito ay hindi na lamang niya pinansin. Mas pinagtutuunan niya ng atensyon ang kanyang kalagayan. What are you looking at? Help me with this damn gown. Naiyak sa inis na bulalas niya. Tatawa-tawang inalalayan siyang makatayo ni Cain. Lumigid dito sa kanyang likuran at sinimulan tanggalin ang mga butones na hindi maabot ng mga kamay niya. Sa tuwing masasagi nitong kanyang likod ay napapasinghap siya dala ng kakaibang sensasyong unti-unting napupukaw sa kanyang kalooban. At hindi niya may pagkakamaling ganun din ang nararamdaman nito dahil sa kung ilang beses na paghugot nito ng malalim na buntong hininga. At hindi nagkakamali si Terry sa iniisip sapagkat ganun ang nararamdaman ni Cain. Damn Cain, she's just a kid. Paalala niya sa sarili. Pero habang pinagmamasdan niyang makinis nitong likod na nagtatapos sa makitid na bewang ay ibig niyang hapitin ito at ikulong sa kanyang mga bisig. Hindi rin niya may kakailang kanina pa nagsimulang mapukaw ang kanyang pagkalalaki. Muli siyang napahugot ng malalim na buntong hininga, pinaglabanan ng urge na haplusin ang likod nito at ang bahaging kinukubli pa ng gown. Are you through with the buttons? Tanong ni Terry na nagpabalik sa kanyang kasalukuyan. Yes. Ani at nagalit-galitan upang kaipalay di sumalahin ang pagnanasang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Thank you, ani Terry at humakbang palayo sa kanya. Matapos puling magpawala ng malalim na buntong hininga ay walang imik na siyang lumabas ng kwarto. Bagaman pagod ay magdabag na hindi nakatulog si Terry dala na samot-saring isiping bumabagabag sa kanya. Alam niyang simula sa araw na yon ay hindi na magiging tulad ng dati ang kanyang buhay. Mula sa pagiging estudyante gagampanan niya ang tungkulin ng isang may bahay. Kahit pang lahat ay para lamang sa kasiyahan ng kanilang mga abala. Hindi pa rin niya may tatatong asawa na niya si Cain. Kung gugustuhin ito ay maaari nitong igiit ang mga karapatan sa kanya at wala na siyang magagawa pa. Pero may pinangahawakan siyang salita nito. Hindi siya nito gigipitin sa mga sandaling kailangan nito ng kalinga ng isang babae. Besides, nininaw itong hindi ang katulad niyang mahigatas pa sa labi ang pag-aaksayahan nito ng panahon. Ngunit nang tinutulungan siya nitong hubarin ang trahe, ay ramdam niyang panginginig ng mga daliri nito at hindi siya ganun kainosente para hindi malaman kung anong kahulugan nun. At totoong natakot siya rito sa maaring gawin ito, ngunit higit ang takot na naramdaman niya para sa sarili. Hindi niya alam kung hanggang saan ang hangganan ng kanyang pagpipigil. At ito isang gwapo at kaibig-ibig na lalaki. Ang mga katangian nito'y napakahirap tanggihan. Kasalanan mong lahat ito, Lola Mercedes. Himutok niya at sinubsob ang mukha sa unan. Umaga na tsak na pagbaba niya maya-maya kakailanganin ng dark glasses upang itago ang puyat niyang mga mata. Ayaw niyang isipin ni Cain na hindi siya pinatulog ng presensya nito. Good morning, bati sa kanya ng lalaki pagbaba niya ng hagdan. Good morning, ani ang ibig matawa habang pinagmamasdan ito. Bakit hindi nakasuot din ito ng dark glasses tulad niya? Obvious na may tinatago sa likod ng itim na salamin. Breakfast is ready, pwede na tayong kumain kung gusto mo. Anito't kinuha ang kanyang kamay. Hindi siya tumutol na igiya siya nito patungo sa dining hall. Sa mabilis na kilos ay naihain ito sa kanilang almusal, itlog, bacon at tinapay. Ito rin ang nagtimpla ng kape para sa kanya. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti nang magkaharap na sila sa breakfast table. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi nakatiis na tanong niya. And did you? Tugon nito. Maluwang ang ngiting sumilay sa mga labi niya. Nagpasya siyang alisin ang suot na salamin.
This is ridiculous, don't you think? Aniyat nilapag ang dark glasses sa isang tabi. Yes, it is. Sangayon nito tinanggal na rin ang suot na salamin. Nagkatawanan sila na magtamang kanilang mga mata. Pareho namamagang mga yon, palatandaan ka pa sila na puyat kagabi. Hurry up, marami tayong regalong bubuksan maya-maya, sabi nito. Tumango siya bago pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos mag-almusal ay hinarap nilang santambak ng mga regalo at isa-isang binuksan. Inako ni Cain ang pagbubukas ng mga kahon habang siya naminatoka sa paglilista ng mga pangalan na nagbigay ng regalo. Kailangan nila yan para sa pagpapadala ng thank you card sa kahilingan na rin ng kanilang mga abuela. Hindi niya inaasahang mag-i-enjoy siya sa pagbubukas ng mga regalo, to think na labag sa kalooban niyang pagpapakasal sa lalaki at nakita niyang ganon din ito. Halos ilang kahon na lamang ang hindi nila nabubuksan nang bigla itong matigilan matapos mabuksan isang maliit na kahon. What is it? Curious na tanong niya. Base sa card na kalakip ay napag-alaman niyang nanggaling yan kay Will. Nothing. Anito na tila ayaw ipasilip sa kanyang laman na kahon. Come on, what is it? Bakit parang ayaw mo ipakita? It's nothing really. Walang laman na kahon. That's so fair. Bulalas niya at mabilis na lumapit. Inagaw ang kahon sa kabila ng labis na pagtutol nito. Ngunit naudot ang iba pa niyang sasabihin na makita kung anong laman nun. Trust condom? Napakaramit iba't ibang kulay. Otomatiko siyang napatingin kay Cain at pinamulahan siya ng muka na makita nakatitig ito sa kanya. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin, ibig pagsisihan kung bakit tinalang pa kung anong naman ang kahon na galing sa matalik nitong kaibigan. Will is a very naughty guy. Sabi na lamang niya bago tila napapasong inilapag sa isang tabi ang kahon at nagbalik sa kanyang pwesto. So, what are we going to do with this? Tanong ni Cain sa pagkabigla niya. Sayang naman kung hindi magagamit. Dagdag nitong may kalakip na amusement sa tono. Cain! Ni-skandalong pinandilatan niya to. Gumisi ito. I can use this on my woman. Hindi pa man tila pinag-iisipan nitong idea. No, you can't do that now, Cain. Galit na bulalas niya. As long as we are married to each other, hindi ka maaaring makipagkita sa sino man sa mga babae mo. Now, you sound like a jealous wife. I am not jealous. Depensa niya sa sarili. Ayoko lang isipin ng mga taong pumapayag ako mababae ka. Hindi ko gusto mapagtawanan, Cain. Alright, if you say so. But what are we going to do with this? He insisted. Tinaas pang mga kahon na condom. Binubus ka na naman siya nito at sa inis niya'y tumayo siya at mamartsang tinalikuran nito. Bahala ka sa buhay mo, aniya. Bago tuluyang makalayo ay narinig pa niya nagpawala ito ng masayang halakhak. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nakagamayan ni Terry ang pagiging ulirang may bahay kay Cain. Nabuo nilang isang magandang pagkakaibigan kaya naging palagay na rin ang kanyang loob dito. Bukod doon, patuloy na pinandigan ng lalaking sinabing walang mamamagitan sa kanila hanggat hindi niya pinahihintulutan. May mga sandaling nararamdaman niyang gusto nang humalagpos ng pagtitimpi nito, dala na rin marahil ng pangangailangan nito bilang isang lalaki. Ngunit nagkakasya na lamang ito sa paghaplo sa kanyang pisngi, sa pagyakap sa kanya. Ang maliliit na gestures na yun ay buong puso naman niyang pinahihintulutan. Together, they built a harmonious relationship sa pagitan ng mga tauhan ng dalawang asyenda. At gaya ng inaasahan na lahat, ang dalawang magkapangyarihang pamilya naging isa. Ang anumang plano ni Cain ay kinukonsulta muna sa kanya at ganun din siya dito. Maliban sa hindi nila pagsisiping ay walang makapagsasabing hindi sila mag-asawa. Nang sabihin niya ritong nais niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ay hindi na siya nagdalawang salita. Nangako pa itong susuportahan siya sa anumang nais niyang kurso. At kung kinakailangan ay luluwas sila sa Maynila para makapag-aral siya sa pinakamagandang eskwelahan. Hindi bali nang mapagod ito sa pagpaparot pa rito, masundo lamang ang kanyang kagustuhan. Ngunit kung kailan nakaplano ng lahat ay saka naman dumating, ang isang trahedyang nakatakdang magbago sa lahat ng kanilang nasimulan. 7 buwan na silang kasal ni Cain na magpaalam sa kanila sina Rosaline at Mercedes para sa isang buwang pagbabakasyon sa Europa. Matagal nang balak gawin niya ng matatanda at ngayon ngang kayang-kaya na ni Cain ang pagpapatakbo sa asyenda. Sa tulong na rin niya't ng mga kaibigan nitong si Will ay napagpasyahan ng dalawang ituloy na ang matagal ng plano. Isang pampamilyang salo-salong ginanap sa Hacienda Guerrero. 2 araw bago lumipad patungong Europa sina Rosaline at Mercedes. Panay ang bili ng mga ito, ingatan nila ang kanilang mga sarili at pagbutihin ang pagpapatakbo sa dalawang asyenda.
Nagpahiwatig pang dalawang matanda na sana may pagbalik ng mga ito mula sa pagbabakasyon sa ibang bansa ay meron ng laman ng tiyan ni Terry. Bagaman imposibleng mangyari yon, ay sinangayunan na lamang nila Cain at sinasabi ng dalawa. Ngayong nagawa na namin ang dapat naming gawin, ay matatahimik na kaming dalawa ni Rosalina. Sabi pa ni Mercedes na nasa garden na sila't nagkakape. Maligaya kung aalis dahil alam kong maiiwan si Terry sa mabubuting kamay. Bakit naman kung magsalita kayo Lola parang hindi na kayo babalik? Biro pa niya sa mga ito. Nanginitian lamang ng dalawang matanda. Kinabukasan, nang paalis na mga ito niyakap siya ng mahigpit na abuela at nakita niyang ganun din si Rosalina kay Cain. Pagkaalis ng sasakyan na maghahatid sa mga ito sa Maynila ay hindi na naalis ang kanyang kaba. Sumama ang pakaramdam niya sa isiping bakang nararamdaman niya'y bahagi ng isang premonisyon na baka may mangyayaring masama sa kanyang Lola Mercedes. At hindi nga siya nagkamali ng hinala. Makalipas lamang ang 3 oras ay nakatanggap sila ng tawag mula sa mga otoridad. Ipinapaalam na ang isa sa mga sasakyang kinalulunanan ng kanilang mga abuela sa mga sasakyang nasangkot sa isang malaking aksidente sa North Expressway. Halos himatayin siya ng sabihing dead on the spot ang dalawang matandang nakaupo sa likuran. Ang driver na si Mang Ambo na may himalang nagkaroon lamang ng mga galos at pasat maliban sa putok sa ulo ay wala nang tinamang malubhang sugat sa aksidenteng iyon. Kasabay nun ipinalabas sa GMA News Live ang nangyaring aksidente. Ayon sa tagapagbalita ay nawalan ng kontrol ang isang northbound bus at tumawid sa kabilang kalsada. Sumalpok yun sa isang truck na may kargang sako-sakong bigas at nang mawalan ng preno ay tinamaan itong isang AUV na siyang sumuro sa kotseng kinalulunanan ni na Mercedes at Rosalina. Sa lakas ng bangga ni animulatan na sardinas na nayupi ang likurang bahagi ng sasakyan. Nang ipakitang lugar na pinangyarihan ng aksidente at makitang walang buhay sa mga katawan ni Rosalina at Mercedes, na sinasakay sa stretcher ay tuluyan ng nawalan ng malay si Terry. Dumating sina Andre at Ronald kasama 3 buwang sanggol na lalaking anak ng mga ito. Maging ang mga magulang ni Cain ay naroon upang ihatid sa huling hantungan sina Mercedes at Rosalina na hanggang sa huli sandali ng kanilang buhay ay tila piniling magkasama. Walang pagsidlan ng lungkot si Terry. Kahit napapaligiran siya ng mga taong nagmamahal sa kanya ay wala siyang ibang maramdaman kundi lumbay sa pagkawala ng abuela. Pagkatapos ng libing ay binasa ng mga abogado mga last will and testament na iniwan ng dalawa. Gaya ng inaasahan, ang Hacienda Guerrero, 10 na iba pang pag-aari ni Mercedes ay iniwan ito kay Terry. Ang Hacienda Rosalina na may direktang iniwan ni Rosalina sa apong si Cain. Ngunit sa kabila ng napakalaking kayaman ng iniwan sa kanyang abuela, ay wala ni katiting na kasiyahang maramdaman si Terry. Lito ang isip niya at hindi alam ang gagawin. Maging si Cain hindi siya makausap ng matino. Wala siyang gustong gawin kung hindi ang umiyak at magkulong sa kwarto. Makalipas ang 3 araw, matapos ilibing ang abuela ay saka pa lamang niya sinimulang hamigin ang sarili. Una niyang kinausap si Andrea at sinabing desisyong sasama na muna siya sa ina pabalik sa Amerika. Upang wag nang magtaka ay pinagtapat niya ditong katotohanan sa likod ng pagpapakasal niya kay Cain. At bagaman, naguguluhan pa rin ang nangako itong susundin ng anumang nais niyang mangyari. Pagkatapos lang ikinausap niya si Cain at sinabing gusto niyang ipagwalang bisa ang kanilang kasal. Nakita niya ng ilang sandali hindi ito nakakibo, ngunit matapos niyang tiyakin ditong yun ang nais nang mangyari sumang-ayon nito. Sa tulong ni Atty. Sebastian Ramirez, ang matandang abogado ng pamilyang Guerrero, ay napawalang bisa ang kanilang kasal dahil na rin sa ilang teknikalidad na nasilip sa mga dokumentong ipiniresenta ni Mercedes sa munisipyo. Noon nila na lamang pinatanda siya ng 4 na taon ng donya sa pamamagitan ng pamimeka sa kanyang birth certificate. Nagbayad ito ng kung sino para gawing ikasal lamang sila ni Cain. Kaya naman, bukod sa dahilang non-consummation of marriage ay naging grounds yun para ideklarang null and void ang kasal nila ng lalaki. Matapos mapawalang bisa ang kanilang kasal ay naghiwalay silang magkaibigan na lalaki. At dahil na rin sa kanilang pinagsamahan ay napapayag nito sa kahilingan niyang akuin na rin ito ang pinapatakbong asyenda habang nag-aaral. At sa loob nga ng makalipas na 6 na taon ay nagampanan ng mahusay ni Cain ang iniwan niyang responsibilidad dito. At sa loob ng panahong iyon ay hindi siya nito nakalimutang padalhan ng regalo sa tuwing may okasyon. Taon-taon din ay dinadalaw siya nito sa Amerika at magkasama silang namamasyal. Simple lang ang buhay niya noon at walang komplikasyon.
Buong akala niya mananatili na lamang silang magkaibigan ni Cain habang panahon, ngunit nagkamali siya. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.